Sa pagsisimula natin ng ika-20 na episode ng seryeng ito, sinalubong tayo ng naguguluhang itsura ng mga kakampi ng ating bida matapos masaksihan ang pagbayo ng ulo ni Menjon sa mukha ng bully. Hindi na kailangang sabihin, ang dambuhalang tanga ay hawak na ang kanyang mukha sa matinding sakit, halos hindi makapagsalita. Kahit na masakit, kailangan niyang ipakita na siya pa rin ang matapang, kaya sinabi niya sa referee na nangyari ito dahil nadapa siya, at ayaw niyang maparusahan ang ating bida dahil sa pag-hit sa kanya. Parehong tumingin ang bully at ang ating bida sa referee na may magkaibang reaksyon, na nagpagulo sa isipan ng referee kung ano ang gagawin. Gayon din, ang pag-hit ng sinuman sa paligsahan ay malinaw na paglabag sa mga patakaran, ngunit dahil gusto ng bully na makabawi para sa kahihiyan na ito, nais niyang palampasin ito. Tumingin ang referee sa mga colonel mula sa malayo at isang simpleng pagwagayway ng kamay mula sa unang commander ng batalyon ang nagbigay sa kanya ng sagot na hinahanap niya. Ang lalaking may pulang sombrero ay tumango bilang pag-ayon sa mga utos, at inihayag sa mga kalahok na ang kasalukuyang hit ay ituturing na aksidente. Ngunit sa hinaharap, tiniyak niyang ipaalam na ang paghampas sa kalaban ay magre-resulta sa agarang diskwalipikasyon. Nang nawala na ang referee, naiwan ang bully upang mag-isip ng susunod niyang gagawin. Buong tiwala siyang nadali siya ng sorpresa, at tinawag ang naunang atake ni Menjon na cute habang nangangakong dudurugin siya ng husto sa laban. Walang ginawa si Menjon kundi ngumiti, nalilito sa mga sinabi ng tanga. Nang muling sumigaw ang referee para ipagpatuloy ang laban, sumagot ang ating bida sa malamig na boses, na ipinalam sa kalaban na hindi pa siya tapos. Sa sumunod na sandali, nakita natin siyang tumalon palayo sa kanyang kasalukuyang posisyon, sa ganap na hindi inaasahang direksyon. Relax ang ekspresyon ng bully. Hindi niya gustong makita ito, iniisip na tumatakas na ang ating bida. Ngunit syempre, hindi nagtagal bago niya napagtanto na may mali. Sa katunayan, ang baliw na ito ay mabilis na humahabol sa kanyang sariling mga kakampi na may masamang intensyon. Si Ponytail ay takot na kay Menjon, at ang makita siyang sumugod ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanya. Ngunit bago pa siya makasigaw, siya at ang kanyang kaibigan ay parehong tinangay palabas ng arena dahil sa tulak ng balikat ng ating bida. Habang nasa ere, ang tanging magawa ng kawawang Ponytail ay umiyak at maghinagpis sa kanyang malas. Nang napagtanto na ng bully ang kanyang galit, naalala niya na ang hanggal na iyon ay itinatapon ang kanyang sariling mga kakampi mula sa arena, at mabilis na lumipat sa kanyang susunod na target. Aktibo na ang friendly fire, at hindi lamang ang mga kakampi niya tulad ni Guangshek ang tinatamaan, kundi pati na rin ang mga kalaban. Dumating na ang oras para harapin niya si Sergeant Lee, na tila inis na sa kanyang mga kahangalan. Habang nag-flex ng kanyang mga malalaking muscles upang maghanda sa banggaan ni Menjon, tinawag siyang si Raulo at tinanong ang dahilan ng friendly fire. Hindi tulad ng iba, na tinangay lamang ng impact ng banggaan, nagawang pigilan ni Sergeant Lee ang ating bida sa loob ng ilang sandali. Sa puntong ito, ganap nang nalito ang bully. Sa isang banda, hinahangaan niya ang halimaw na lakas ng ating bida, ngunit sa kabila nito, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sa huli, hindi rin nagtagal si Sergeant Lee at medyo malambot na itinapon palabas ng arena ni Menjon, na nag-iwan sa bully na litong-lito. Kilala si Lee bilang pinakamalakas na sargento sa kanilang division, kaya't nakakagulat na natalo siya ng ganoon kadali. Kung titignan mo ang ating bida sa kanyang kasalukuyang anyo, para siyang demonyong nagkatawang tao. Kaya't hindi na nakakagulat na wala ng ibang makakapalag. Samantala, sa tolda ng mga colonel, galit na galit ang unang commander ng batalyon sa walang saysay na palabas na ito. Ngunit sa tugon, sumigaw pabalik ang commander ni Menjon na hindi naman talaga nilalabag ng ating bida ang mga patakaran. Gayunpaman, bagaman tama iyon sa teknikal na aspeto, iginiit ng unang commander ng batalyon na hindi normal na itinatapon ang sariling mga kakampi. Tama ito, kaya't nawala ng batayan ang kalaban niyang colonel para makipagtalo. Wala siyang magawa kundi bumalik ang atensyon niya sa laban, alam na hindi na siya maaaring magbigay pa ng ibang palusot. Patuloy pa rin ang pag-alboroto ng unang commander ng batalyon, tinatanong ang pangalawang colonel kung siya ba ang mananagot kung may masaktan dahil sa kahangalan na ito. Ngunit biglang sumingit si Colonel Yu, na sumagot sa matabang hanggal gamit ang matalim na tingin na ang mga hurado na ang bahala sa sitwasyon. Naalala niya kung paano bogbog sarado ang kanyang sariling squad sa naunang laban ng parehong mga tao, at iniwan na lamang sa mga hurado ang asal ng mga bastos na bully. Sa kanyang paningin, hindi ito pareho ng sitwasyon. Ang katotohanan iyon, kasabay ng nakakatakot na personalidad ni Colonel Yu, agad na nagpatahimik sa unang commander ng batalyon. Alam niyang maraming pagkakasala ang kanyang squad sa mga naunang laban.
Nang makita niyang natahimik ang unang commander, mamantong hininga si Colonel Yu at piniling kalimutan ang insidente. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa laban, kung saan si Menjon at ang dambuhalang bully ay sa wakas nagsasagupa sa isang 1v1 dahil wala nang natitirang makikialam sa arena. Hanggang ngayon, may kalituhan pa rin sa mukha ng pangit na gago. Hindi niya maintindihan kung bakit niya itinapon ang bawat manlalaro sa arena para lamang makipagsagupas sa isang simpleng wrestling match na hindi pabor sa mas maliit niyang katawan. Ngunit dahil dito, nagkaroon siya ng kumpiyansa dahil kahit gaano kalakas ang ating bida, alam ng bully na mas mahalaga ang teknika sa wrestling. Kaya't may ngising nakapinta sa kanyang mukha, inilagay niya ang kanyang binti sa likod ng kay Menjon, umaasang matatalisod ang balanse ng bida at ibabagsak niya ito sa bigat ng kanyang katawan. Ngunit syempre, gaya ng inaasahan, hindi niya naigagalaw ang ating bida kahit 1 pulgada, ni hindi man lamang niya ito naibagsak kahit saan. Sa halip, madaling naiangat ni Menjon ang dambuhalang katawan ng bully sa ere na para bang nagbubuhat ng isang sanggol. Ngunit hindi gaya ng kung paano mo yayakapin ang isang sanggol pagkatapos na itaas siya sa ere, ang gago na ito ay walang karapatang mahalin at malupit na ibinagsak sa lupa sa kanyang likod. Ang impact ay nagpatigil sa kanyang hininga, napabuka ang kanyang bibig, nawala ng hangin ang kanyang mga baga. Habang nakahiga roon na namumuti ang mga mata, iniisip kung bakit hindi gumana ang kanyang teknik, simpleng sinabi ni Menjon sa kanya na bumangon para sa pangalawang round. Sa kung anong paraan, nagawa ng bully na itaas ang kanyang katawan. Ngunit nang tumingin siya sa demonyong anyo ni Menjon na labis na nasisiyahan sa laban, alam niyang tapos na siya. Siyempre, sinubukan niyang sumuko kaagad upang maiwasan ang karagdagang sakit at kahihiyan. Ngunit lumapit na si Menjon upang sunggaban siya bago pa niya matapos ang kanyang mga salita. At muli, gamit ang teknik ng isang judo master, ibinalik ni Menjon ang gago sa lupa kung saan siya nararapat. Pagbagsak, nakita natin na umiiyak na ang bully, takot na napalaban siya sa pinakamalupit na kalaban. Hindi na hinintay ni Menjon na bumangon pa siya dahil siya na mismo ang nagangat ng katawan ng bully, sinasabing wala itong karapatang sumuko. Nang pumapalag ang mukha ng bully, na parang isang sanggol sa kanyang pagkakapit, umiiyak ito ng huling beses. Ang bully ay nagsisisigaw at nagpupumigla sa pagkakahawak ng ating bida, parang sanggol, muling sumigaw ang kalaban na gusto na niyang sumuko. Ngunit si Menjon ay may sasabihin muna sa kanya. Binanggit niya ang pangalan ni Lumi, ang paborito niyang karakter mula sa Dungeon Power Fighter, at agad nagulat ang bully. Habang ipinapahayag na si Lumi ay hindi basta-bastang 2D na karakter, pinaikot-ikot niya ang wrestler sa ere. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang mga kakampi ay nabigla sa ipinakita, at ang mga babae ay labis na humanga sa kanyang kabayanihan. Kahit si Son Yun-so, na idolo ang kanyang ama dahil sa lakas, ay nagsimulang tingalain si Menjon sa mga oras na iyon. Pagkatapos ng pakikipaglaban ng ating bida, ang bully ay nagbubula na ang bibig, litong-lito. Doon ipinahayag ni Menjon na si Lumi ang kanyang pinakapaborito, at hinding-hindi niya mapapatawad ang sinumang sisire sa relasyon nilang dalawa. Nagalit talaga siya dahil may tumawa sa kanyang 2D na asawa, at hindi ko alam kung alpha ba ito o sobrang cringe. Anuman, ang pinsalang idinulot niya sa kawawang biktima ay mananatiling magpakailanman, at hindi na muling maglalakas loob na pagtawanan ang isang gamer. Sa gitna ng labanan sa bully, sa wakas ay inanunsyo ng referee ang nagwagi sa laban na nagtapos sa paligsahan. Pero kahit tapos na ang torneo, may ilang yapik ng halo-halong emosyon ang papalapit sa ating bida. Napansin ito ni Menjon, at nakita niya na ang kanyang mga kasama, maliban kay Dongjun, ay nagbibigay ng kakaibang tingin sa kanya. Sa wakas, kahit na ang isang taong kasing manhid ng ating bida ay natanto na lumampas siya sa linya kanina, kaya't kinakabahang humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa. Gayunpaman, wala namang pakialam ang kanyang mga kasama sa hindi kinakailangang eliminasyon. Masaya lang sila na pinahiya talaga ni Menjon ang kalaban bilang pagganti para sa pagkahiya ng mga babaeng miyembro ng kanilang squad. Si Wang Shek ay umabot pa sa pagsasabing nasaksihan niya ang pinakakapansin-pansing laban ng kanyang buhay at hindi na sana umasa ng mas magandang resulta. Kahit ang lalaking may ponytail na unang na-eliminate ni Menjon ay nagbibigay ng thumbs up sa kampyon na nagbigay daan sa kanya na mapanood ang ganoong nakakapreskong laban. Sa totoo lang, medyo nalilito ang ating bida sa kanilang positibong reaksyon, pero hindi siya makapagreklamo dahil magandang bagay naman ito para sa kanya sa huli. Pero hindi lahat sa kanilang squad ay masaya dahil may isang tao na tumindig para pag-alitan ng ating bida. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Sergeant Lee, at hindi siya nag-atubiling ipahayag na siya ay lubos na nadismaya kay Menjon.
At sa mga maiikling salitang iyon, umalis na siya, iniwan ang ating bida para mapagtanto na talagang lumampas siya sa linya. Sinundan ng kamera ang galit na Sergeant sandali, pero agad din siyang huminga ng malalim kasabay ng isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Naalala niya ang titig ng ating bida nang sumugod ito sa kanya, at hindi maiwasang aminin na baka siya rin ay malampasan ng baguhan kung hindi siya makakasabay. Sa bagong determinasyon, sinabi niya sa sarili na siguradong mananalo siya sa susunod nilang laban. Sa huli, mukhang masaya naman ang gym bro na ito na nagkaroon na siya ng karibal sa dibisyong ito. Ilang sandali ang lumipas, ang mga sundalo mula sa bawat batalyon ay pumila para sa seremonya ng parangal. Si Colonel Yu ang nagbigay ng pambungad na talumpati at ipinagkaloob ang gintong medalya sa ating bida bilang nagwagi at MVP ng paligsahan. Nagbigay galang ang iba sa kampyon, kaya't nagtapos na ang paligsahan. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang gerilyang pagsasanay dahil nakatayo pa rin ang mga tolda para sa kanlungan ng mga sundalo. Nakita natin si Corporal Wang Shek na lumabas ng kanyang tolda pagkatapos ng ilang sandali, muling bihis para sa pagsasanay. Tinanong siya ng kanyang kaibigang may lilang buhok kung saan siya pupunta, pero sumagot lamang siya na kailangan niyang gumamit ng banyo. Bumalik ang kanyang irritated na ekspresyon sa parehong oras dahil hindi pa rin niya maintindihan kung bakit umiiral ang walang kwentang routine ng pagsasanay para sa Hunter Corps, gayong wala naman itong naitutulong para sila ay maging mas malakas. Sa puntong ito, tinawag siya mula sa likod ng isang babaeng sundalo na pamilyar ang buhok, at bigla siyang namula ng walang dahilan. Gaya ng inaasahan, ang sundalo ay ang ating paboritong karakter si Sun Yun-so, matikas ang tindig, at namumula ang pisngi habang nakangiting mahinhin. Hindi ko maitatanggi, napaka-cute niyang tingnan sa kanyang nakasuot na armor. Kinabukasan, pagkatapos ng maikling ngunit matinding pagsasanay ng 104th Division, nagsimula ng umulan ng nyebe sa kampo. Nakita natin ang pamilyar na buhok ni Corporal Wang Shek, maingat na binubulungan ang kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa kanilang gagawin. Ang susunod na eksena ay ipinakita ang balbas ng lalaking may ponytail, na tila sumasang-ayon sa mungkahi at gustong ituloy ang operasyon anuman ang mangyari. Sumilip din ang ulo ni Dongjun, at siya ay tila nag-aalala na baka pag-alitan sila ng kanilang mga sergeant kung gagawa sila ng bagay na hindi makatwiran, ngunit walang pakialam si Wang Shek. May isa pang kasama ang mga idiot na ito, at ayon kay Corporal Ponytail, siya ang may pinakamahalagang papel sa kanilang misyon. Nang iniisip ko na baka nagsasanay sila ng palihim, nakita silang mga hanggal na nakaupo sa labas habang umuulan ng nyebe. Si Wang Shek ang tila namumuno sa pulong na iyon, at sinabi niyang wala silang masyadong oras para magpasya. Biglang sumingit si Ponytail, sinasabing ang pagdedesisyon ng tamang lugar ng pagkikita ang susi. Sinakihan ni Dongjun ang usapan na hindi dapat pumili ng lugar na masyadong malayo para maging mas efficient sa oras. Hindi na kailangang sabihin, labis na natuwa si Wang Shek sa opinyon niya. Biglang nakatanggap ng mensahe ang pinuno ng mga hanggal sa kanyang cellphone, at nang lahat sila ay nagtipon-tipon upang tingnan ang screen habang namumula ang mga pisngi, sa wakas ay nakakuha kami ng ideya kung ano ang nangyayari. Mukhang nakipagpalitan siya ng numero kay Sun Yun-so, na gustong mag-host ng mixer-like gathering kasama ang squad ni Menjon, at sinabi ni Wang Shek na sasama rin ang babaeng squad. Matapos hilingin na pumili siya ng lugar at oras ng pagkikita na aayon sa day off ng lahat, casual siyang nagtanong kung maibabahagi niya rin ang numero ni Kim Menjon. Sigurado akong ito ang layunin niya mula pa sa simula. Ang dating asshole ay nag-alinlangan kung dapat ba niyang sabihin na hindi niya alam ang numero nito, ngunit sinabi ni na Ponytail at Dongjun na magiging hindi kapani-paniwala iyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay magkasama sa iisang squad at halos magkasamang namumuhay. Pero nagdagdag lang ito ng bigat sa mukha ng kawawang corporal dahil wala siyang ideya kung paano sisigot. Si Ponytail ay nagsimulang umurong at iminungkahi na dapat na nilang kanselahin ang plano. Masaya at nakakakilig na makausap sa wakas ang mga babae, pero sa tingin niya ay hindi sulit ang panganib na magalit si Menjon. At sa mga salitang iyon, umalis siya, sinasabing dapat na nilang itigil ang kalokohan bago sila masangkot sa problema. Pumayag ang iba at nagdesisyon ng umalis, iniwan si Wang Shek na nag-iisa, na hindi pa rin gustong sumuko sa ganoong pagkakataon. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na posible ring gusto ng mga sergeant na sumali, pero hindi pinansin ang kanyang mga salita. Sa huli, ang malungkot at nag-iisang talunan ay naiwan sa gitna ng nyebe, lubos na nalulunod sa kanyang mga pangarap at kalibugan. Nagpalit tayo ng lokasyon, pumasok tayo sa loob ng gusali ng kampo, kung saan binuksan ng bida ng kwentong ito ang pinto ng training room. Unang-una, sabik na sabik siya na tingnan ang kanyang bagong update na status.
Tulad ng makikita mo, mukhang nadagdagan na naman ang kanyang mga stats sa lakas at liksi, habang halos walang nagbago sa iba. Habang naaalala niya ang mukha ng taong itinapon niya sa mapa sa nakaraang kabanata, hindi mapigilan ni Menjon na magpasalamat sa kanya dahil sa pagbuti ng kanyang status. Alam mo, talagang naging mahirap i-level up ang kanyang stats kapag umabot na ito ng 60, ngunit dahil sa pagkatalo ng wrestler na iyon, nakakagulat na muli siyang nakakuha ng dagdag na stats. Siyempre, habang casually niyang binubuhat ang sobrang bigat na pulang batong weights, ang ating bida ay nakangiti hanggang tenga gumagawa siya ng maraming reps ng walang kahirap-hirap, nang biglang may boses na pumapasok sa kanyang isipan. Ibinaba ni Menjon ang mga weights sa kanilang lalagyan at ipinagpatuloy ang kanyang telepatikong komunikasyon sa boses. Ang tao sa kabilang linya ay si Lee Bongo, ang pinakabagong tauhan ng ating bida, at ang kanyang alalahanin ngayon ay gusto niyang utusan na bumili ng pagkain ang bida sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Siyempre, nainis si Menjon sa ganitong walang kwentang hiling dahil binigyan pa niya ng pera ang hanggal na Dark Mage upang siya na mismo ang mag-asikaso ng pagkain. Ngunit pagkatapos ng pagtatalo ng kaunti, nagpasya siyang umorder na lang na labis na ipinagpasalamat ng Dark Mage. Tulad ng inaasahan, hindi talaga nasisiyahan ng ating bida sa masayang at hanggal na ugali ni Bongo, ngunit mukhang may sasabihin pa ito. Kaya iniistorbo na naman siya ni Bongo nang si Menjon ay malapit ng sumabog, at binanggit na nakadiscover siya ng isa pang kakaibang aura. Bigla ang kumalma ang ating bida, sabay buntong hininga at tinanong kung bakit hindi iyon ang nauna niyang sinabi. Matapos tumahimik ng kaunti dahil wala siyang maisagot, nagsimula si Bongo na ipaliwanag na ang naramdaman niya ay hindi eksaktong isang demonyong enerhiya. Sa katunayan, ito ay isang bagay na ganap na naiiba na hindi pa niya naramdaman sa Eastgard. Bigla siyang tumigil sa kanyang pagsasalita, kaya si Menjon ay nag-alala na baka nasa panganib siya. Ngunit ang totoo, kumuha lamang siya ng supporter mula sa pintuan at walang seryosong nangyari. Sa puntong iyon, halos sumabog na sa galit at frustration si Menjon dahil sa pakikitungo sa mga nakakainis na tauhan. At tila sinadya, eksakto sa oras na iyon ay natanggap niya ang mensahe mula kay Son Yun-so, na nagtatanong kung tama ba ang kanyang numero para sa Sergeant. Sandaling nagmukhang tulala si Menjon dahil nawala siya sa biglaang pagbaligtad ng mga pangyayari. Ngunit agad na bumalik ang kanyang inis, habang iniisip kung bakit gusto siyang kausapin ng lahat sa araw na iyon ng walang dahilan. Imbes na sumagot, malapit na niyang i-block ang babae para maiwasan ang dagdag na pagkabuwisit. Ngunit doon biglang pumasok si Guangshek sa silid, nagmamakaawa na huwag niyang i-block si Son Yun-so. Sa labis na enerhiya, tinanong ni Menjon si Corporal kung ano ang ginagawa nito. At bilang tugon, nagmakaawa ang lalaki habang nakaluhod na huwag i-block ang numero ni Yun-so. Desperado para sa kahit anong pakikipag-ugnayan sa babae, nakiusap si Guangshek kay Menjon na isaalang-alang ang kanilang squad dahil ang mixer nila kasama ang mga babae ay napakahalaga para sa kanilang mental na kalusugan. Siyempre, walang ideya si Menjon tungkol sa sinasabi ng corporal. At higit sa lahat, naging interesado siya dahil si Guangshek mismo ang nagbigay ng kanyang numero kay Son Yun-so. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma ito ni Corporal at nakiusap kay Sergeant na maging mas maunawain sa kanyang squad. Sinabi niyang ibinubuhos nila ang 100% ng kanilang oras sa militar, at ang kaunting pakikipag-ugnayan sa mga babae sa ganitong desperate na mga oras ay maaaring ang tanging bagay na makapipigil sa kanila na mabaliw sa hinaharap. Nalito at naiinis, halatang-halata na sukol na si Menjon sa biglaang ugali ni Guangshek. Ngunit binigyan pa rin niya ito ng pagkakataon na magsalita, at tinanong kung may plano ba sila ni Yun-so. Mukhang nalito si Corporal sa tanong dahil inakala niyang nag-message na si Yun-so kay Sergeant tungkol sa kanilang plano. Ngunit hindi iyon ang nangyari, at lalong nalito si Menjon. Habang tinatanong ni Sergeant kung paano makakakuha ng sagot, tila hindi na rin alam ni Guangshek ang isasagot. Sa puntong iyon, ginamit na ni Menjon ang kanyang karaniwang estilo ng pagbabanta, at sinabi kay Guangshek na pumili ng tamang mga salita. Biglang nawala ang kumpiyansa ni Corporal, at napalunok siya upang maghanda sa kung ano ang mangyayari. Sa kabila ng tensyon, nakakagulat na 1 linggo matapos ang pangyayaring iyon, nakita natin ang mga tauhan na nasa harapan ng isang Disneyland. Nagsimulang pumasok ang mga lalaki, suot ang kanilang mga bagong pinakinis na bota, at bagaman lahat sila ay nakadamit na parang handa sa digmaan, makikita ang tuwa sa kanilang mga mukha. Nagsimulang magpasalamat si Corporal Ponytail kay Kim Menjon dahil sa pagpahintulot sa kanila na magkaroon ng meeting na ito dahil hindi niya inaasahan na papayag ito. Agad namang sinaway siya ni Guangshek dahil ayon sa kanya, nagawa ito dahil sa kanyang pagsisikap, habang ang iba naman ay mga traidor na tumalikod.
Ngunit bago magsimula ang argumento, isang sulyap mula kay Menjan ang nagpatahimik agad kay Guangshek. Sinagot ni Menjan na pumayag lamang siya dahil ang kanilang pinakabatang miyembro ay sabik na makapunta sa amusement park. Nalaman natin na ang tinutukoy na pinakabata ay ang binata mula sa unang bahagi, na kasama sa lihim na pulong upang planuhin ang pagtitipon. Paglipat ng usapan, si Corporal Ponytail ay nagtanong kay Sergeant Lee Sung-ho na nakakagulat ding pumayag sa kanilang plano. Sinabi niya na ang sergeant ay tao rin naman, ipinahiwatig na siguro'y pagod na rin ito sa buhay sa gitna ng mga lalaki. Ngunit tulad ng dati, malamig na sumagot si Sergeant Lee na plano niyang gamitin ang kanyang day off kasama ang mga idiots at inisip na magiging maganda rin na may ibang kasama. Pagkatapos, nagsimulang magmasid si Ponytail kung dumating na ba ang mga babaeng squad at bigla niyang nakita ang mga paborito nating mga babae mula sa malayo. Tinawag niya ang mga babae at nakita natin ang mga pamilyar na mukha na magkakasama, ngunit may isang malaking figure na tila nasa likod ng mga babae. Napansin agad ng mga lalaki ang napakataas na tindig ng lalaki, at maging si Kim Menjan ay napatingin. Ang lalaking nasa likod ni Yeon-so ay mukhang nagpapanerbyos din sa kanya. Tulad ng inaasahan mo, ang Goliath na ito ay walang iba kundi ang ama ni Yeon-so, si Son Tae-ho. Nagsimulang magtanong ang mga corporal ng male squad kung ang lalaki ba ay isang gangster. Hindi ko sila masisisi dahil ang ama ay mukhang sobrang nakakatakot. Ngunit bago sila gumawa ng anumang hindi makatuwiran, agad silang pinatigil ni Sergeant Lee at pinatayo ng maayos. Pagkatapos ng utos, sumaludo siya sa senior officer, na sumaludo rin bilang tugon, habang si Yeon-so ay namumula sa kahihiyan. Ito ang sandali nang mapansin din ni Dongjon ang senior officer, at ikinagulat ng lahat ng isiwalat niyang ito ang commander ng 107th Division, na minsan niyang napanood sa TV. Sa parehong oras, nagsimulang mag-alala si Yeon-so sa kanyang ama, at nakiusap na umuwi na ito dahil nakakahiya na makita siya ng mga kaibigan. Alam na natin na ang nakakatakot na general ay isang mapagmahal na ama, at binibigyan niya ang kanyang anak ng pinakamalambing na ngiti na kaya niyang ibigay, sinasabing nais lang niyang batiin ang mga hunter na nagtatrabaho kasama ng kanyang anak, at nangangakong aalis agad pagkatapos. Sa kabila ng kanyang pagtiyak, tila alam ni Yeon-so ang sobrang pagiging protektibo ng kanyang ama, at pakiramdam niya ay hindi ito magandang ideya. Ngunit dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kamay ng kanyang anak, at tumingin ng diretso sa direksyon ng ating bida. Si Minjun ay natuwa nang makita niyang napansin siya ng nakatatandang opisyal, dahil palagi niyang hinahangaan ang mga malalakas na tao mula sa Earth. Kasabay nito, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki, at halos magmukha na siyang isang yakuza. Lumapit siya sa ating bida gamit ang kanyang mga bote na gawa sa balat, at nagtangkang maghari-harian, tinatakpan ang araw. At syempre, sa mukha ng isang nakakatakot na boss ng Yakuza, hinihingi ng lalaki na kumpirmahin ng ating bida kung siya ba ang hunter na kilala bilang Kim Min-jun. Mga kaibigan, hindi ko mapigil ang ma-excite para sa susunod na episode dahil garantisado kung magiging nakakatawa at epic ang kanilang interaksyon. Mapapanatili kaya ng ating bida ang malamig na pagtrato kay Yeon-so at lalo pang inisin ang general. O baka naman magustuhan ng lalaki ang personalidad ng ating bida. At ano nga ba ang mahiwagang aura na binanggit ni Lee Bong-go na naramdaman niya? Abangan natin iyan sa susunod na episode. Hanggang sa muli.